Okay po, kasama natin ang ENT doctor ko. Magpapacheck tayo mamaya. So, Dr. Jim Di Magila, magaling yung tenga, di ba? Madalas may luga, makati, may lumalabas, may amoy. Ano bang basic nilang gagawin doon? How do you advise them? Okay. For example, kung may luga tayo sa ears, the first thing na at least first aid na kailangan yung gawin is to determine kung talagang nanggagaling siya sa tenga. Okay. Marami kasing doc, minsan may mga tutuli tayo na pwedeng mag-cause ng hindi naman discharge pero medyo basa. Sometimes minsan kung fluid siya, for example, naligo tayo, na-absorb ng tutuli, so minsan ganun lang siya. Naligo, so, pumasok ko. Okay lang yun? Minsan okay lang ho yun. Okay. We have to determine muna kung talagang yung lumalabas sa tenga ay discharge or luga nga talaga. Okay. So, I think ang first thing na kailangan i-check ng mga patients natin kung yung color, kung anong color lumalabas. Number 2, yung gaano siya ka-sticky. Kung medyo malagkit ba siya or medyo basa siya na medyo tumutulo lang. At number 3, pwede nilang silipin mismo, i-check nila yung tenga kung may nakaharang. Yun. Kukuha ng ilaw, sisilipin. I think ngayon, Doc, maraming technology na like yung cellphone, sa flashlight lang ho, kayang-kaya. Sa flashlight ng cellphone, makikita mo na kung may nakabara. Or madalas sa mga halimbawa sa Shopee or sa Lazada, they sell yung parang camera na pang silip ng tenga na ina-attach sa phone. Meron ho yun. Mura lang ho yun sa Shopee tsaka Lazada. So they could take a look. Na. Parang ganun ho. Kaya pero for layman. Let's say, ano mga possibility? Let's say, madilaw at may amoy. Di ba? Yun ang concern ayun. natin. Kung madilaw, malagkit, may amoy, alam na natin cerumen. Basically, it's, hindi ho. Yung cerumen kasi natin, marami tayong color for cerumen or tutuli. Yung cerumen kasi is also known as tutuli ho. Okay. Ano mga kulay? Depende sa tao, iba-iba kulay. Yes ho, depende sa tao. Okay. So, meron tayong kulay dilaw, na parang gold, amber. Meron tayong kulay orange. Meron tayong kulay brown. Meron tayong parang itim, na parang dugo. Na napapagkamalan siyang dugo ng some patients. Meron ding normal yung kulay puti lang. Yes ho, meron din. Ngayon yung tutuli, iba-iba rin yung consistency niya. Meron tayong tutuli na dry, na para siyang, talagang dry siya. May iba rin na parang malagkit, na sticky, na wax talaga yung itsura niya. Meron naman parang flaky, na para siyang balat balat na parang lumalagas. Yun yung mga consistencies ng tutuli. So, ano yung mga diagnosis natin dito para at least medyo yan ang concern ng kababayan natin? Okay. Medyo clear na kung luga. Let's say kulay yellow na orange na may amoy. Okay. Ano na yun? Tapos pag silip nila sa tenga, walang makitang nakabara. Possibly luga na yun. So it's most probable pwedeng butas yung eardrum. Ito yung mga otitis media. Yes ho. Otitis media, butas ng eardrum, tapos may infection, tapos may discharge. So, yun yung unang-unang titingnan natin doon. Anong mga gamutan binibigay mo doon sa madilaw na may amoy tapos marami talaga? Usually doon kailangan ng antibiotics talaga. Usually we need oral antibiotics. Yung iniinom natin na pwedeng broad spectrum na antibiotics tulad ng at the very basic ho, amoxicillin. Pero kung medyo matindi na yung infection, we can give yung mga matataas na ng konti like your coamoxiclav with clavulanic acid or yung clindamycin. Bukod dyan, we also give eardrops. Pwedeng yung, I think very very common nakikita yung kulay dilaw na aplocin. Aplocin eardrops. So that's very common ho yan. It's the brand ho. It's the brand. Ang laman niya, Doc, is tatlo. Meron siyang polymyxin, meron siyang neomycin, tsaka meron siyang minsan hydrocortisone, minsan dexamethasone. So may steroid, may antibacterial broad spectrum ho. So bakit nagkaka-otitis media? Bakit nabubutas yung tenga? Maraming factors ho. Well, number one, the most common cause of butas na eardrum is yung tinatawag nating in medical term eustachian tube dysfunction.
Yung tenga kasi natin from the outside ho, can be divided into three, no? Yung sa labas, tawag natin external ear, galing mismo sa butas dito sa labas ng ears, all the way to the eardrum. That's external ear. Behind the eardrum, meron tayong parang space sa loob ng eardrum. Tawag natin middle ear. Oh, yun ang middle ear. Ngayon, nakabaon mismo sa buto ng tenga is yung tawag nating inner ear. Okay. So, yung middle ear, yung merong connection papunta sa nose. So, tawag natin dyan yung station tube. So, halimbawa, nagkakasipon, or lalo na sa mga kids, nagkakasipon yung mga bata, no? Pupunta sa tenga yung pumupunta sa tenga ho, naapektuhan yung tenga because yung eustachian tube sa mga bata kasi hindi ganun ka-develop pa. So medyo mas maikli, tapos naka-side ng konti. So madalas siya naapektuhan, nagmamaga, napupunta yung fluid sa tenga. So once naipon doon yung sipon sa loob ng middle ear, ang nangyayari diyan nagkaka-infection, tapos leading to perforation or butas yung eardrum. Kung iba naman, kung mga flaky siya, ano naman yun? Pag flaky naman, pwedeng tutuli lang ho. Normal tutuli na flaky lang talaga. Or pwede hong dandruff. Pwede ho kasi nagkakaroon din kasi ng yes, dermatitis. Pwedeng seborrheic dermatitis sa tenga. Or pwede may fungal infection sa loob. Pwedeng fungal infection ho. Kasi yung dandruff or yung parang flaky na appearance, lalo na kung parang cotton siya, para siyang bulak sa loob ng tenga. That's actually kumbaga parang pag nakita mo parang may bulak, automatic iisipin mo kaagad fungal infection. Anong bibigay na ear drops sa fungal? Usually antifungal drops. We have our ketoconazole drops or Sinelar. sometimes clotrimazole. Sinelar? Yes ho, Pwede or Sinelar. Candiva or Candibec. Ito yung mga brand names na minimension ko sa Okay lang, bali may antifungal, may steroids, parang gano'n. Usually wala ho. It's Antifungal alone. pure antifungal alone. Bakit Although there are yes. merong mga eardrops na combination antifungal tsaka steroid. Bakit nagkaka-fungal yung tenga? Well, maraming factors ho. Pero the most common na nakikita ko sa Yes, mga patients, ano and common? of course, ito yung parati kong ina-advise sa mga patients is excessive use ng cotton buds sa Cotton ears. buds ang kasalanan. Yes ho. Parang may inside joke kami sa mga ENT. So, Cotton bawal buds, root of all evil. Cotton buds daw is the root of all evil. Bawal na mag-cotton buds? Actually, hindi naman ho. Not strictly. Pero hindi ko lang siya pino-promote or hindi So, ko ano siya... yung tamang paglinis para hindi magbara? Paano sa mga gumagamit ng cotton bud? Pwede ba sa labas lang o konti lang ipapasok? Yes, ho, Kasi pwede. very itchy, di ba? Yes, so lalo na pag lumalabas na yung Lumalabas tutuli. na, kati-kati. Basically kasi doc, yung tutuli natin, yung tenga natin pushes the tutuli or the cerumen outside. Okay. So yung tutuli kasi is composed of dead skin cells, yung usual na nagsaslough off na skin, yung wax natin, tsaka yung mga na-trap na dumi. So ang normal na labas na is from the inside going outside, lalabas siya going to the external ear. Tapos pag tinutulak natin, Pag tinutulak natin, pag nagtutuloy tayo na we use cotton buds, na itutulak na natin sa loob, nagkakos siya ng impaction. Or, kung halimbawa, nagtutuli, tapos natanggal lahat ng cerumen, nawawalan ng natural protection yung tenga natin. Yung tutuli kasi natin, doc, has natural protectant sa tenga. So, dinidecrease niya yung pH, ginagawa niyang acidic. This prevents fungal infection na iiwasan yung alipunga. Tapos meron siyang antibacterial properties. Tapos sinatrap niya rin yung dumi. So yun yung paano sa mga may tutuli? Kailangan nila pumunta sa ENT or meron bang way na hindi sila pupunta sa ENT? Meron bang gano'n? Meron naman ho. For example, you could use for example yung baby oil para sa ears, no? Paano ginagawa yung sa baby oil? Pinapatakan lang yung tenga, you could look sa side, tapos papatakan ng tenga. Kahit sino pwede maglagay ng baby oil? Yes, so pwede ho. It's actually safe. Generally safe Or ho. mineral oil? Pwedeng mineral oil, pwedeng baby oil, pwedeng olive oil. Olive oil? Yes, so pwede ho. It's actually safe. Yung ibang patients ko, sabi nila sa akin, 3 to 5 drops. Ano to? Parang hygiene siya? parang cleaning na rin, doc. Siguro I would recommend once a week
at least once a week every Sunday. This is recommended by most ENT o may controversy? Well, most actually sa mga clinics ho, when minsan With they mga- use softeners, baby oil ho yung Kung baby ginagamit. oil or mineral oil, ano lang mangyayari? Hinahayaan lang natin doon? Yes, o, so, o kailangan mag-ENT pa rin tatanggalin yung tutuli? Well, sometimes ho, lumalabas siya ng kusa talaga. Most of the time. Okay. Lalo na kung yung ear canal natin is straight, wala tayong problem sa ear canal, walang anatomic problem, hindi siya masikip, hindi siya, walang kakaibang curve. Okay. Lalabas siya ng kusa in most instances. And- Pero yeah. kapag may halimbawa problem tayo sa external ear, medyo mas maliit siya ng normal, medyo mas kuma-curve mahirap siya, lumabas. medyo paakyat ng konti tapos pababa. Ayun ho, kailangan most of the time kailangan tanggalin ng ENT yun. So, Yeah. maraming lumalabas without mentioning any products. Ayaw naman natin i-offend yung ibang... Alam ko marami nag-ear cleaning, whatever, candle, at ano-ano. Ano bang advice ng ENT sa ganyan? Well- Or yung iba, pinoposporo, o yung may scooper pa. Scooper pa. O anong advice mo sa non-doctor o magulang na gusto magtusok nung Actually, tenga ng anak? hindi ko talaga ina-advise yun, Doc. Ayaw mo talaga yun? Yes, Doc. Actually, marami Ano na nangyayari? Well, I've had patients ho na yung mga kids nila dinadala nila sa akin. Butas talaga yung eardrum. As in talagang Butas talaga eardrum. As in nakut-kut talaga yung tenga. Hindi nila alam na yung kinukut-kut nila, eardrum na pala. Akala nila dumi lang. So pag kut-kut nilang ganun, bigla na lang magdudugo. Oh, bawal na mag-ano. Kasi takot sila magpa-check sa ENT, mahal. Kaya So, kaya yung mga kinakalikot siya. candle, ano yun? Ear candling naman, I've had siguro mga 4 na home patients na napunta sa akin with complications after ear candling. Ano ba yun? Dalawa, Iniinit tapos lumalabas? well, hindi po kasi ako advocate ng ear candling, pero the process na sinasabi nila is it's because of the heat daw. Nasasuction. Ilalagay nila yung candle sa tenga, tapos yung init daw, isa-suction daw yung wax outside to pull out the wax Ano nakita sa loob mo ng ano. complication? if ever? Well, yung dalawang patient ko ho, nabaon yung, meron kasi silang tip sa loob ng candle na nilalagay, nabaon yun sa loob ng eardrum, nahulog. Tapos yung isa, sobrang hirap, lahat ng wax pumatak doon sa loob ng tenga, Papasok yung wax, papasok. hindi lumabas? Yung candle wax ho, as in yung wax ng kandila. Yung iba naman ho, hindi ganun ka severe yung mga complications nila. Mostly, meron pa rin silang tutuloy, hindi natatanggal ho. So basically, pag pwede kayo mag-drop ng baby oil or mineral oil, mga... Pwede ho. Yan, kakadrop ko na, 3 araw ako nung drop. Actually, lumalabas din konti yung ano, di ba? Lumalabas Tutuli. lumalabas Kasi talaga. magmi-mix siya with Pag tutuli, bimix, lalabas siya. lalabas talaga siya. Oo. Nagsa-slide out lang siya, ito, So hanggang lalabas siya doon ganun. lang ang pwede. Pag hindi pa rin makuha, ay papacheck na tayo sa ENT doctor. Yung singa sa tenga, lumalabas yung sipon. Yung sipon. Ano yun? Ibig sabihin, Doc, butas yung eardrum nila. Malamang sa malamang, mataas ang chance ho na may butas yung eardrums ng mga anak ninyo. Magsasara pa ba yun? Sa mga bata ho, mataas ang chance magsara. Lalo na kung naalagaan, lalo na kung nagamot. Tapos, eto lang ho talaga, pag butas or may suspetsa kayo butas yung eardrum ng inyong anak or ng ninyo, iwasan ho talaga mabasa yung tenga. Iyon talaga yung aming ina-advise sa mga patients. Kasi, yung eardrum kasi, bukod sa conduction or sa pagdala ng sound galing sa labas papunta sa brain, it functions din kasi as a barrier. Pini-prevent niya na pumasok yung bacteria galing sa labas, papasok. So kung may butas yung eardrum, tapos pumasok yung tubig ng pool, tubig ng beach, no? Lahat ng bacteria na nandoon sa labas, may ipon doon sa loob. So hindi na po Pwede pwede ma-cause talaga ng infection. pagbutas. Lalo na pag Yes, may ho. lumalabas pa. Kahit yung mga baby oil, mineral oil natin, hindi na rin Ay, hindi pwede. na ho. Lalo na pag butas yung eardrum. Pagbutas na. Yes, ho. Doon lang yun sa mga tutuli na hindi pagbutas. Yes, ho. Tama ho. Okay, thank you very much, Dr. Jim Di Magila. Marami pa tayong mga topics with Dr. Jim Di